Patay naman ang isang vlogger habang sugatan ang kanyang live-in partner matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nagkikilalang sospek na sakay ng motorsiklo sa loob ng isang gated subdivision sa Caloocan City. Kinilala naman ng nasawi na si Alicia Lipata, isang vlogger habang isinugod sa ospital ang kanyang kinakasama na nagtamo rin ng mga tama ng bala. Turo ko kay Robin. Robin, huwag ka naman ganun. Huwag naman mayroong aking sa digong ba? Bakit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong sa digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun, nag-aagaw buhay. Diba? Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Dapat yung nag-aagaw buhay. Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na hindi kami nasasatisfied ba? Ayan, kasi pinagdasal nyo kasi na iuwi si Tatay Digong na buto na lang, bring him bones. O ngayon, sino ngayon ang nakipaghawaryo kay Satanas? Ikaw nga alpot ka. Sabi mo, nagpa-abort si BP Sara, hindi naman totoo, basher ka lang niya. Ido, aso ka. O ngayon, ano ka? Now, sunod-sunod na kayo. Susunduin mo yung lahat ni Carmi Martin. Bring him bones, sabi sa mga alpot. Ikaw ngayon, naging bring ang bones mo sa morgue. Ay, naku, yan ang tawag natin na Karma Chameleon. Ay, naku, kaya mas natawa ko. Ngayon lang ako nakasaksi na mayroong isang namatay na ang ipinapakita sa social media ng karamihan ay yung kanyang kabastusan, kasinungalingan, intriga at kawalang hiyaan sa social media nung siya'y nabubuhay pa. Alam nyo, masakit yan sa mga malalapit doon sa namatay. Pero kailangan nilang tanggapin dahil yan ang katotohanan ng kanyang mga ginawa nung siya pa ay nabubuhay. Hindi naman natin maitatatwa yan dahil nakatatak na yan dito sa social media. Andyan na yan. Mahirap nang burahin yan. Yung kanyang pagmumura, pagbabalahura, pambabastos, at pangwawalang hiya sa mga taong iniisip niyang kalaban ng amo niya. Yun ang masakit na katotohanan para sa mga pamilya ng namatay na si Alicia Lipata. Ako, hindi naman ako pwedeng maging hipokrito. Di ba? Talagang hindi ko gusto yung kanyang style ng vlogging. It was never informative. It was never helpful to shape the opinion of the public. It was meant to ridicule and insult people. So bakit ako magpapaka-plastic na magsabing, di ba, nalulungkot ako? I am not. Hindi rin ako natutuwa. Huwag tayo magpapaka-plastic na magsabing mabuti siyang tao. She was not. Di ba? My emotions are clear. May namatay. But the way she lived her life, parang mas maganda siguro na nandun na siya. Para hindi na madagdagan ang kanyang mga kasalanan. Pero one thing is clear now. Hate begets hate. Di ba? And kung inaakusahan nyo na DDS ang gumawa ng karahasan na yon, pag-isipan nyo mabuti. Kung ang kanyang public life ay bastos, balahura, walang hiya, at walang pag-iintindi sa ibang tao, ano pa kaya yung buhay niya bilang pribadong tao? Ano pa kaya ang buhay niya bilang isang negosyante? Ano pa kaya ang buhay niya sa kanyang pakikipagkapwa-tao? Tanong lang yan para mailagay natin sa tama ang mga iniisip nyo at mga bintang ninyo sa